Marami na ang wala sa inyo. Alam ninyo yan. Alam na ninyo, paikli na ng paikli ang panahon. Malapit na akong dumating. Ano ang gagawin ninyo? Lalayo pa ba kayo sa akin? O lubos kayong lalapit sa akin? Amen. Morning mga kapatid. Katulad ng sinabi ng prophecy natin ngayon, lahat tayo ba'y lalapit sa Diyos o lalayo? So nasa atin ang pagpili. Ayon sa sukat ng ating pananampalataya, tayo susukatin ng Diyos. At ang buhay natin dito sa lupa, alalahanin natin na hindi tayo taga-lupa, taga-langit tayo. So kung tayo taga-langit at hindi tayo taga-lupa, siguradong uusigin tayo. At dadaan tayo sa maraming kapigatian, maraming mga tiisin bago tayo pumasok sa langit. We will become the man of sorrow. Halos lahat ng man of God, kung titignan nyo yung kanilang buhay, they were all man of sorrow. Marami silang kapigatian, maraming pag-uusig. Tingnan nyo, mag-sample tayo sa Old Testament. Si Jacob, kung titignan nyo si Jacob na gano'n napakaraming kapigatian sa buhay ni Jacob. Pumunta naman tayo sa mga propeta. Si Jeremiah, the weeping prophet yun. Napakalungkot ng buhay ni Jeremiah. Ipinasasabi lang naman ng Diyos ang sasabihin niya, inuusig talaga siya. Kinakawawa siya, ikinukulong siya, ginugulpis siya. Sino pa? Si Moses. Malungkot din ang buhay ni Moses. Sino pa? Si David. Kung titignan mo si David, napakalungkot ng buhay. Puspos ng takot ang buhay ni David. Bagamat matapang siya. Pero natutunan niya sumamba, magpuri sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Dahil doon sa araw-araw siya pinapatay ni Saul. Sino ba hindi kakabahan doon? Lalo ang, excuse me, ang Panginoong Jesus lalo. He is a man of sorrow. Wala siyang ginawa kung hindi gumawa ng kalooban ng Ama. Pero nilalapastangan siya, inuusig siya. Tayo, nais lang naman natin sumunod sa Diyos, pero inuusig tayo. At marami tayong tiisin. At marami tayong titiisin dito sa lupa. Katulad na lang ng tiisin natin sa ating pamilya. Kung titignan mo mabuti, ang gusto natin sa ating mga anak, maging tunay na mga Kristiyano. Pero makikita mo ang buhay nila, bagamat sumasampalataya sila, yung sukat ng pananampalataya nila. So hindi mo pwedeng questionin yun. Kasi sabi ni Pablo, sa mahina, ako'y naging mahina. So kung mahina ang sukat ng pananampalataya ng anak mo, love always hope. Hihintayin mo yung araw na yun na aabutin natin ang hustong pananampalataya ng lahat. And we can bear all things. Titiisin natin lahat ng bagay. Kasi sa buhay natin dito sa lupa, gusto natin mapanuto sa pananampalataya ang asawa at mga anak natin, mga magulang natin. Pero baliktad na nangyayari, iba yung nakikita mo. Pero katulad pa rin ng Panginoon Jesus, ang gagawin mo. Ang istorya ng Panginoong Jesus, yung mga kapatid niya, nung wala pa ang Holy Spirit, ano ba ginawa sa kanya? Di ba inusig siya? Tinutuya pa siya. Sasabihin ng mga kapatid, pumunta ka na dun, Passover. Pakita mo na yung galing mo, di ba makapangyarihan ka? Pumunta ka dun, pakita mo na yung galing mo. Wala pang Holy Spirit sa mga kapatid niya noon. Pero may sinabi ba si Jesus Christ, dapat kayo, ganito, hindi hinintay niya yung araw na yun. Hihintayin natin yung araw na yun na ang Espiritu Santo ibibigay ng Diyos sa kanila. Makikita rin natin ang ating mga asawa at mga anak na talagang sumasampalataya na nagpapakabanal-banal. Tayo rin eh. Hindi naman tayo nagpapakabanal-banal noong araw, di ba? Pero nung magalingin na ng Diyos na hipuin na ang puso mo, magdesisyon ka na magpakabanal-banal, tsaka ka lang nagpakabanal-banal. So doon mo ngayon nararanasan ang pag-uusig. Sabi sa 2 Timothy 3:12, oo, yung magnanais na magpakabanal-banal kay Kristo Jesus ay puusigin. Kasi si Satanas ang manguusig eh. He is the persecutor of the brethren eh. He is the accuser and persecutor. So hahanap lang siya ng taong gagamitin niya para para sirain ka. Huwag kang magpasira. May word of God eh. You can bear all things. Kaya mo yan. You hope all things. Umasa ka isang araw yung mga anak mo
talagang tunay ng sumasampalataya. It's sad to say, mga kapatid, na ang mga anak ko, yung kanilang sukat ng pananampalataya, talagang hindi ka naman pwede magkumpara. At ang pag-ibig, hindi ini-insist ang kanyang sarili. So ano gagawin mo? Hihintayin mo, manonood ka lang. Katulad ng Diyos, hihintayin natin yung araw na yun na tunay silang sumumpalataya. Mag-aaway-aaway sila. Papagitna ka mapalad ng mga peacemaker, anak ng Diyos Sa bandang uli, ikaw ang sisisi. Ikaw ang may kasalanan. ang tanging kagustuhan mo lang na magkaroon ng pagmamahalan, pag-iibigan. Pero sa bandang uli, ikaw ang malulungkot. Kaya sabi ng Diyos, mag-iingat kayo. Kung gusto niyo panumbalikin ng taong ganyan, baka mahahawa kayo. Kasi sa bandang uli, mahahawa ka dyan Lalo na kapag maiinis ka tulad ni Moses. Si Moses nahahawa lang Di ba ang tigas ng ulo ng Israel? Doon sa water ng Meriba? Di ba? Sa Sadek? Humihingi ng tubig ang Israel. Kung inis na ni Moses, ang titigas ng mukha ng bayang Israel Sabi ng Diyos, sige, kausapin mo yung bato, maglalabas ako ng tubig. Sa galit niya, damdamin ang humili sa kanya, pinalo niya ng isang beses, hindi nagtubig, pinalo pa ng pangalawa, lumabas na tubig. O ano nangyari doon? May consequence na naganap. Sabi ng Diyos, hindi ka papasok sa promised land. Ipakikita ko lang siya. Hindi ka nagpakabanal-banal sa aking bayang Israel. Kasi kailangan we have to control ourselves Ako, inaamin ko, ganun kasi nangyayari sa amin Pag may nag-aaway ako mga anak, papagitna ako, pagbabatiin ko, tapos ituturo ko Word of God. Magagalit sa'yo, ayaw nila ng Word of God. Ang gusto nila yung mabutit, masama na iisip nila. Ikaw naman, kung mag-teacher ka, anak ka ng Diyos, turo ka ng turo sa bandang uli, ikaw naman ang maiinis, nahawa ka na. Kaya sabi sa Galatians 6, basahin natin yun. Nakakahawa kasi yan Gula-gulanit na yung Bible ko. Galatians 6:1. Tandaan nyo ang asawa at mga anak natin, sumasampalataya na yan. Kaya ang nakikita lang natin sa kanila, yung sugat ng kanilang pananampalataya. Tapos pa, hindi pa natin makita yung talagang pananampalataya. Kasi ang dalawang physical evidence na makikita mo sumasampalataya ang isang tao, nag-iikaw po't nag-ahandog siya. Kasi gusto na Diyos, alisin ka sa tumpa Sasamba siya para mabusan ka ng ng pagpapala. No worship, no ring. Kaya pag nakita mo yung physical evidence na sumasamba sa espiritu at katotohanan, iika po naghahandog, so hahanapin mo yung corroborative evidence naman. Yung kukonekta doon na tunay na hindi mo masyado makikita yun kasi personal na buhay na nila yun. Physical life na nila yun. So, ang binabatayan ko lang sa iglesia, member ka ng iglesia, pag nakita ko na yung dalawang physical evidence, sumasamba ka sa espiritu at katotohanan, hindi mo pinababayaan, meron kang tipan ng ikaputan doon, member ka na ng iglesia. I-honor ka ng Diyos kasi ino-honor ko na member ka Pero pag hindi ko i-honor na member ka, hindi ka rin i-honor ng Diyos na member. Kaya nga may pastor Ang mabigat pa nga sabi ng Diyos ang hindi niyo patawarin sa lupa, hindi ko patatawarin Ang patawarin niyo, patatawarin ko Ganon ang susing ibinigay sa mga sugo ng Diyos. Makapangyarihan yun. Kaya tayong tinawag sa pagpapala, huwag kang susumpa. Gantihan mo ng pagpapala ang maalipusta sa iyo. Huwag kang gagawa ng masama sa mga masasama. Ayan yung mga pagkain na yan, ang mga karne na yan Hindi mo naman pwedeng ipakain yan sa mga anak mo. Paano kung gatas lang ang iniinom nila? Pakakainin mo na, di mabibilauhan yun. Matitisod yun. Hindi pwede sa mahina ka. Hindi pa niya kaya Hintayin mo ganun ka rin Tayo, ang dami pa rin natin kasalanan ngayon, di ba? Ang dami mo pa rin ginagawang kasalanan. Hindi mo pa rin Bakit? Nasa katawan lupa pa tayo Natutokso pa tayo ni Satanas. Pero darating ang araw, pag loloobin na ng Diyos na maalis na tayo sa katawang ito, i-glorify na. Doon na natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Tunay na dito ang binigay lang sa atin, spirit of joy and peace. Yung espiritu lang.
ng kapayapaan at espiritu ng kagalakan. Comforter, kung ibig sabihin, Holy Spirit ang mag-comfort sa atin. Kasi dito sa lupa, marami tayong kapighatian. Sabi sa John 16:33, dito sa lupa, marami kayong pero rejoice, tagumpay ako sa sanlibutan. Ibig sabihin, naganap na ng Panginoong Hesus yun, bilang katawan, sundin mo lang ang sinasabi ni Cristo, tagumpay ka na rin. Kasi sabing Pedro sa maraming kapighatian, dadanasin natin dito sa lupa, bago tayo pumasok sa kaharian ng langit. So, expectin mo na yun. Huwag ka na magtaka bakit ka inuusid. Kasi nagpapakabanal-banal ka. Huwag ka magpakabanal-banal, tinan mo, kakampi mo si Satanas. Kasi ang manguusig, hindi naman tao Yung kalaban, accuser of the brethren, si Satanas. Kung meron siya magagamit na tao, maaaring kapatid sa pananampalataya, o mga unbeliever, o mga wicked. So ano gagawin mo? May Word of God. Word of God gagamitin mo. Alam niyo ba na napakabaksik ni Satanas dyan sa Word of God? Ang ginagamit ni Satanas para tayo matok sa Word of God. Di ba Word of God ginamit niya kay Jesus para tuktuin? Ano ginamit ni Jesus? Di ba Word of God din? Sword of the Spirit? Labanan ng Word of God. Kaso ang problema kay Satanas, semantics. Alam niyo ba yung semantics? Kumukuha ng Word of God para palabasin tama ang sinasabi niya, pero mali. Yun ang semantics, di ba sabi nga? O Jesus Christ, di ba magpatulog ka? O di ba sabi sa Psalm, sasaluhin ka ng anghel? Semantics yun O ano sabi niya? Word of God, do not tempt the Lord your God. Ispadahan niya labanan Ispadahan ng Word of God. Putol siya ang talas-talas ng Word of God ng Jesus Christ. Ano ginawa ni Satanas? Takbo! Hindi na kaya madaya si Jesus Christ. Diyos yun Nasa kanya kapuspusan. Tayo nadadaya pa, bakit? Hindi naman, inunti-unti pa lang tayo binubuo Yung buong kapuspusan ng Word of God, unti-unti. Si Jesus ay nasa kanya ang buong kapuspusan ng Diyos. Diyos siya na naging tao. Tayo tao na magiging Diyos. Si Jesus, Diyos na naging tao. Para mailigtas niya tayo at maging katulad din niya tayong Diyos. So, ang proseso ng born again yun. So, dumadaan tayo sa proseso ng born again. So, yung mga anak natin na yan ang isang problema ko. Ang gagawin mo lang, wag mo problemahin. Ibigay mo na lang sa Diyos. Kasi, love never insists. Pag ini-insist mo na yung Word of God, wala ka ng love. Mag-aaway lang kayo. Bakit? Mahina pa faith nun Ang sukat ng faith niya, mahina. So, dapat maging mahina ka rin. Ganun ang ginawa ko din kay baby. Mana yung mga anak ko kay baby. Ang ginawa ko lang kay baby nun, talagang tinayaga ko siya ng Word of God. Alam niyo, nung bandang huli, bago siya namatay, sabi niya sa akin, love na love mo pala talaga ako, Mahal na mahal mo pala talaga ako. Na-realize na, Word of God talaga. Kaya bago siya namatay, na-realize na. Kasi ako, alam mo, ang buong buhay ko, Word of God lang, Magsasama tayo ng mahusay, matuwid. Pag sa Word of God lang tayo. Huwag na nang alis sa Word of God. Maging mag-asawa kami, alam niyo ba? Nagkaroon muna kami ng kontratang meeting. Sabi ko sa kanya, mag-usap muna tayo bago tayo magpakasal kay Brother Ross. O sige, pag-usapan muna na. Sabi ko, handa ka ba na ang pag-iibigan natin, Word of God? Hindi yung pag-iibig mo sa akin o pag-iibig ko sa iyo. Unang-una, hindi naman talaga tayo nag-iibigan pa talaga. Ano pa lang yung parang crush ba? Gusto mo siya, maganda Gusto niya pogi ako. So, ganun lang. Pero yung pagmamahalan, wala pa yun Kasi ang pagmamahalan, bunga yun Hihinugin yun. Sabi ko sa kanya, ang basis ng love natin, hindi yung love ko sa iyo, love mo sa akin, Word of 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. So, yan ang atin, napayag ka ba? Pag tayo makakasal, naging mag-asawa, dyan tayo pupunta. Yan ang magbabayin sa atin, si Kristo, Word of God. Payag ka ba? Kasi ang pag-ibig, decision yan Hindi lang yung damdamin. Tsaka lang susunod yung damdamin. Yun ang development, yung damdamin. Ang una muna, decision, kalooban muna. Handa ka ba na yung babae na yan, pakakasalan mo habang buhay? Kahit araw-araw mo makita yan sa pagising mo, mukha yan, makikita mo. Kahit ba ano gawin yan, mahal mo pa rin siya. Kailangan desisyonan mo yun O ito, sinasabi ko sa mga dalaga at binata, ganun lang gawin nyo.
Wala kayong pagsisisihan kasi word of God ang batayan yun. Sabi ni baby sa akin, sabi ko, ikaw ba, handa ka ba dyan? Pag hindi, huwag tayong magpakasal. Useless yun. Hindi tayo magsasama na maayos. Sabi ni baby, sige, payag na ako. Di payag siya. Sabi ko, yan, no? Kaya pag kami nag-aaway, no, may kasi natural yun eh. Na mag-asawa, may konfrontasyon. Merong tinatawag na compelling wives eh. Yung asawa na palatalo, kaya sabi ng Bible, buti pang sa punto ka na lang, kaya asawa mo palatalo eh. Parang ano yan eh, yung laglag ng tubig sa iyero, nakakainis yan. Parang buti pa, wag ka na, di mo naging asawa yan. Eh, compelling wife yun eh. Pero gusto ko yung compelling wife kasi ini-express niya sarili niya. Lumalaban siya sa paninindigan niya. Yun ang maganda eh. Kahit mali ang paninindigan, lumalaban. Kasi maitutuwid ng Diyos yun. Di sa bandang huli, naituwid. Ganun din ang tinitignan ko sa mga anak ko eh. Ngayon, hindi ko nakikita yung faith nila, napakarupok, napakaliit. Pero may faith na. Pero bubot na bubot pa yung bunga eh. Kailangan mahinog yun. Ang Diyos ang maghihinog nun, hindi tayo. Hindi yung nagdidilig o nagbubukal ng lupa. O hindi ang Diyos na nagpapalago. Palalaguin na, pag nakita na ng Diyos, talagang concentrated na yan, gusto na lalago yan, makita mo. Kasi ano eh, love never insist na eh. Nung ma-realize ko kay baby, hindi ko na-insist sa sarili ko sa sabi ko, laga nga rito, ano gusto mo pag-usapan natin? Wag word of God. Gusto mo, maglasingan pa tayo eh, magkasundulan tayo eh. Ano, ikaw, ano gusto mo? Gagawin natin. Ayaw niya ng word of God eh, sige, wag. If you cannot beat them, join them. O di sa bandang huli, na-realize ka talagang kasi may sakit na siya, matindi na sakit niya. Di ko siya pinabayaan to the last moment of my breath. Ipinaglaban ko siya, lahat-lahat na. Ang daming naging hadlang sa hospital, sa ganito, sa ganyan. Hindi ko tiniglan yun, ipinaglaban ko siya hanggang kahuli-hulihan. Kaso kahit talaga, ako lang ang lumalaban siya, ayaw na niya. Kaya ako gusto na rin talaga magpahinga na siya, kawawa na eh. Ay ko, sige Lord, binibigay ko na sa iyo ang espiritu ng asawa, ikaw na bahala. Kaya alam niyo, namatay si baby, silent death. Katulad ni Brother Manny. Namatay nang hindi naghihirap eh. Sinabi na lang nung sume-check up ng doktor, sabi niya, mahina na pulso. Ay ko, Lord, ito na ba? Sabi ko, palakasin mo ako, kaya ko to. Kaya ko to. Basta sabihin mo lang sa sarili mo, kaya mo yan. Lahat ng bagay, kaya mo. Si Kristo magpapalakas sa iyo. Kaya yung lahat ng experience natin sa asawa at mga anak natin, kaya mo yan. Kayanin mo lang. I-apply mo lang ang word of God. Love always wait. Ganun ang Diyos natin. Naghihintay lang siya. Hindi siya naiinis sa atin. Hinihintay niya yung araw na yun na tayong lahat magiging isa ng pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, sa mahina, maging mahina ka. Sabi ko nga sa inyo, ang baby ba, kakainin mo ng honey? Ano mamamatay dyan sa baby? Mamamatay yan. Honey, pang matanda yun eh. Complete food yun sa matanda eh. Yung gata sa bata. Ngayon, kapag yung bata, pwede mo nang pakainin niya ng medyo kanin at ulam, yung malalambot lang. Pero pag pwede na kumain na yung karne, pwede mo nang pakainin ng karne. Makikita mo naman yan kasi masusubaybayan mo eh. Sa ngayon, talagang ganun eh. Tinitingnan din ng Diyos kung hanggang saan ka maghihintay o magtitiis eh. Kaya maraming pagsubok, maraming tiisin, maraming katigatihan. Kasi usually yan ang problem natin lahat na Kristiyano. Gustong-gusto natin yung asawa at mga anak natin, maging Kristiyano talaga. O mo ikaw, decided ka magpakabala, ang gusto mo maging ganun din sila. Mali eh. Hindi tama. Ikaw ba nung ganun, pinilit ka ba ng Diyos? Hindi naman, di ba hinintay ka rin? O di hintayin mo lang sila. Maghintay ka lang. Dumating nga sa buhay mo yun, na nagpakabanal ka. O darating din yun, love always hope niya. Maghintay ka lang. Kasi napakarami ng kapigatian natin mga kapatid. Sabi sa Psalm 34. Psalm 34:19. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Matuwid ka ba? Anak ka ba ng Diyos? O di marami kang kadalamhatian. O ba't ka nagtataka? Sabi nga ng Diyos, marami. Gusto mo konti? Marami nga eh. Ngunit ililigtas ng Panginoon sila sa lahat. O kita mo, meron naman pala solusyon eh. Lahat pa ililigtas sa lahat. O ano problema kung maraming kadalamhatian?
pag-uusig, o pagsubok, ay ililigtas ka naman lahat. O ano problema? Walang problema. Kaya nga nagagalak tayo sa kapigatian kasi alam natin, darating araw matatapos yan pero kung bibigay ka, susuko ka, hindi malulugod ang Diyos sa'yo. Ayaw ng Diyos nung umaatras o yung umuurong. Hindi ka lulugdan ng ating kaluluwa. God just shall live by faith. Nabubuhay ka sa Word of God. Huwag ka sa nararamdaman mo, sa nakikita mo, naririnig mo. Huwag ka hahatol dun sa naririnig mo, nakikita mo. Bagaman totoo yan, mas totoo dyan, yung Word of God. Kaya ang buhay natin talaga, buhay na puspos. Talaga ng pagiging man of sorrow. Pero okay lang yun. Sabi nga sa Ecclesiastes, buti pa sa bahay ng iyakan kaysa sa bahay ng kasiyahan Mas mabuti pa yung kalungkutan. Kasi yung mga nagsisiyan, iiyak yan. Yung mga nalulungkot, tatawa yan. Kaya habang tayo dito sa lupa, talagang malungkot ang buhay. Huwag kang maghanap dito sa lupa na ikaw talagang sobrang saya. Hindi. Sa worship mo lang mararamdaman ng saya. At tunay na kapayapaan. Kanina, bitin Parang dadating na yun si Kaya na Glory. Nabitin na naman ako. Kasi pag naramdaman ko na yung si Kaya na Glory, sinasabi ko sa'yo, kanina, inihintay kong humaan dyan. Wala, bitin Umaangat ka. Umpisa, maganda, umaangat. Umaangat na, biglang nag-stop sa'yo. Hindi natuloy yung si Kaya na Glory. Kasi ang Diyos ang nagbibigay nun Ayon sa kanyang pagpapasya, kung paano niya ipadadama ang kanyang kaluwalhatian. Katulad ng ginagawa niya sa Israel. Pag gusto niyang bigyan ng kaluwalhatian ng pagsamba ng Israel, yung ulap, bababa sa tabernakulo. Pupuspusin ang ulap ng si Kaya na Glory. Yung lugar. Ang importante, ipinadadama ng Diyos sa atin ang si Kaya na Glory. Ang iglesia ito, hindi ikabod. Kasi kapag ang isang iglesia ikabod na, parang yung pagsamba nyo, tuyot na tuyot. Wala kang maramdamang Holy Spirit. Kaya ang tao, pag walang Holy Spirit, hindi siya sa Diyos. Kaya iniipon ng Diyos yung mga anak niya na may Holy Spirit. Para pag-awit yung Holy Spirit ang awit sa kanila. So, gagawin naman ng Ama, ipadadama niya yung kaluwalhatian niya sa Espiritu Santo kay Jesus Christ. Ang gadet, kapiraso lang. Kasi hindi pwedeng itodo. Pag tinodo, patay tayong lahat. Sa langit pa yon. Sa langit pa pwedeng itodo. Ang taste of glory lang dito. At least nararamdaman natin ng taste of glory. Nako-comfort tayo ng Word of God, ng Holy Spirit. Kaya tayo, huwag kang magtaka. Ba't maraming kapigatian. Sabi sa Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan na sila'y magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok kayo sa karya ng Diyos. So maraming kapighatian para makapasok sa karya ng Diyos. Si Jesus Christ, di ba pinakita sa kanya yung kapighatian? Napakarami. Sabi ng Panginoon, pwede ba wala nito? Pwede ba huwag na to? Huwag ka nang inuman to. Hindi ba pwede ba pass na to? Let it pass. Pero not my will, but your will be done. Ama, yung kalooban mo ang mag-ari. Ganun din tayo. Napakarami nating kapigatian sa lupa. Gagawa ka ng mabuti, sa bandang huli, ikaw ang masama. Mangangaral ka, magtuturo ka, sa bandang huli, ikaw ang masama. Ganun na nga kay Jesus Christ, di ba? Gawa siya kagawa na mabuti, bumubuhay ng patay, ng lumpo, papalayan ng rutang ulit siya para doon sa pinapakong pa Hindi lang ginawa ng masama, pinapatay pa. Kaya ganun din tayo Kaya mo si Jesus Christ, nung i-persecute siya ng mga kapatid niya. Wala naman sinabi si Jesus, sabi niya, hindi pa napapanahon. So mayroong panahon there is time for everything. Ganun din tayo. Maaaring yung sinabi pa nga ni Jesus Christ patungkol sa kanila, hindi pa napapanahon maging totoo kayo. Darating yung araw pag ang Holy Spirit. Alam niyo si Jude, yung sumulat ng Jude, kapatid ni Jesus Christ yun, persecutor ni Cristo noong araw nung walang Holy Spirit. Si James, kapatid din ni Jesus Christ yun. Yung pinuno ng mga apostol, kapatid yun ni Jesus Christ. Nung dumating yung time na yun, kita mo may Holy Spirit na.
Talagang kumilos ang Holy Spirit sa kanila. Alam ng Panginoong Jesus yun eh. Kaya kita mo, habang pinipersecute siya ng mga kapatid, wala siyang sinasabi. Sinasabi niya lang, hindi pa panahon. So, ganun din tayo. Ganun din sinasabi ko sa sarili ko. Kapag pinagsasabihan ko mga anak ko, wala ako nakikita tunay na Kristiyano sa inyo. Eh, bandang uli, magagalit ka eh. Bandang uli, ikaw na ngayon ang nagkakasala. Kailangan itigil mo na yun. Dahil damdamin na tigil mo sa'yo, lalalaan ka sa laman. Tiisin mo na lang yung nangyayari. Darating din naman ang araw, magiging totoo talaga yun eh. So, hintayin na lang natin yun. Parang sakit yan eh. Parang sakit ko. Kasi meron akong torn of the flesh na hindi gumagaling eh. Yung tinnitus, ringing of the ear. Tapos, ang dami ko pa sakit sa spinal cord. Yung lumbar spine ko, cervical spine ko. May neuropathy ako. Ang dami kong sakit. Ang inaasahan ko na lang, yung kagandahan loob ng Diyos. Yung kaputihan at kabaitan niya sa akin, my body will heal my body. Umiinom pa rin ako ng ng maintenance kasi kailangan yun ng katawan eh. I-maintain. Pero yung hindi na makaya ng gamot na yun, ang Diyos na gagawa nun. Kasi kailangan ma-maintain yung blood sugar mo. Maapektuhan ang puso mo, ang liver mo, ang kidney mo, ang mata mo, pag hindi na-maintain yun. Na normal yung blood glucose mo. Yung blood pressure mo, kailangan ma-maintain yun. Maapektuhan din lahat ng internal organs mo. Yun lang, maintenance na. The rest is tugad na. Vitamins, pwede mag-vitamin. Kasi pampalakas din ang katawan yun eh. Pero ang pinakamabisang vitamin, Word of God. The Word of God is health to the flesh. Sundin mo lang yung sinasabi ng Diyos lagi. At umasa ka sa kagandahan loob ng Diyos. Mapalad yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi ginawa ko na yan nung araw. Nung ma-stroke ako, wala na akong pambiling gamot. Inasa ko na sa Diyos yung buhay ko. Eh wala ka ng pambiling gamot, ano pa gagawin mo? Di inasa ko sa Diyos. Nag-research ako ngayon kung ano dapat kong gawin. Eh si Ernie Barong na nagtuturo ng cleansing ng diet eh. Paano yung cleansing diet? Hindi ka kain ng kanin na tulang, puro prutas ka lang. Fasting. Ay, man-testing nga ito. Tinesting ko yun. Alam nyo, naka 9 days ako, walang kanin, walang ulam. Puro tubig lang, fasting, tsaka puro prutas. Ang ganda na naging resulta sa akin. Kaya sanay na ako mag-fasting. Pag gusto ko mag-fasting, kaya ako mag-fasting. Tapos sa prutas, kahit hindi mo ko pakainin ng kanin at ulam, kaya ko. Dinaanan ko na yun eh. Effective pala yun. So, gano'n na ginagawa ko. Maasa na lang ko sa Diyos at saka sa pamamagitan ng gano'n. Linisin yung katawan. Kasi madumi yung katawan natin eh. Tingnan nyo ha, simple. Kapag ikaw ay, halimbawa, nabusan ka ng soft drinks ng Coke sa katawan mo, di ba naiinis ka ang lagkit-lagkit? Nagpapalit ka ng damit, naliligo ka. Eh bakit pag umiinom ka ng Coke? Di ba, dinudumihan mo din yung loob ng katawan mo at di ka naiinis. Tuwa-tuwa ka pa. Di ba? Hindi ka ba nalalagitan sa doon? Pero pag, di ba, ganun ang tao eh, napakahina ng tao. Napakahina ng control ng tao. Kailangan niya ng Holy Spirit. Alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos na kailangan mo ng Holy Spirit. Kasi pag walang Holy Spirit, kailangan hindi ka mababanal. Walang tao makapagtutuwid sa kanyang sarili. Ang Diyos lang. So, minagaling ng Diyos, pag sumampalataya ka, ibibigay sa iyo Holy Spirit. Para na sa yun ang gagabay sa iyo, yun ang magtuturo. Yun ang magbibigay ng pagnanasa at paggawa sa iyo para masunod ng kalooban ng Diyos, mailigtas ka at makontrol mo sarili mo. Yun ang bunga ng Espiritu Santo eh. Pag nahihinog na ang bunga ng Espiritu Santo, ibig sabihin, malapit na tayong gumraduate. Tignan mo sa sarili mo. Kung nahihinog na yung bunga ng mangga, halimbawa, naaamoy mo na. Kasi kapag nahihinog na, naaamoy mo din yun. Ang bango eh. Kaya pag bumibili ka ng prutas, aamoyin mo. Di ba, Vicky? Maaamoy yun eh. Expert si Vicky sa mga ganyan. Pag maaamoy mo, kahit anong prutas, maaamoy mo pag hinog na eh. Mabango na, di ba? Ganon din tayo, naaamoy tayo pag hinog na tayo. At saka ang sarap natin kainin, ang sarap tayong kasama. Kasi yung Holy Spirit, nandun na ang nahihinog na, yung bunga. Yung self-control ang pinakamatindi sa lahat eh. Yan ang pinakamahirap na, kaya ibinigay yung bunga.
Basahin natin yung bunga. 22, Galatians 5:22. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yun ang unang-una, pag-ibig. Kasi ang pag-ibig yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. That is the greatest. From faith and hope is love. Ang katuwaan. Kasi manulungkot ka. Mamimigati kayo sa lupa. Ang daming tiisin, ang daming persecution. Di katuwaan ang ibinigay para matuwa ka sa gitna ng kalungkutan. Kapayapaan. Sabi ni Kristo, hindi yung kapayapaan na sa libutan ibinigay ko sa kundi ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. Kasi dito sa lupa, marami kayong kapigatian. Pero kahit na, yung kapayapaan ko iniwan ko sa inyo, so, kayang-kaya lahat yan. Bunga nga yun eh. Kaya pag nasanay ka na sa kapayapaan, katuwaan at pag-ibig, nasasanay ka na sa kabanalan. Pagpapahinuhod, ibig sabihin, mahabang pagtitiis. Lagi kang umaasa, you always hope. Mahabang pagtitiis sa mga anak mo, na isang araw, magiging tunay na Kristiyano yan. Isang araw, mag-iikam po talaga yan, magsasamba yan sa Espiritu at katotohanan, at hindi na mag-aaway-aaway talaga yan. Magkakabati-bati lahat yan. Yun yung time na yun. Hihintayin natin yun. We always hope. Kagandahan loob. Ibig sabihin, kahit ginawan ka ng masama, maganda pa rin kalooban mo. Hindi ka gaganti ng masama sa masama. Doon mo makikita yung maturity ng pagiging Christian. Pag may gumawa sa'yo ng masama, siyempre, manaramdaman mo yun, malulungkot ka, magagalit ka, tao ka eh. Pero after that, Holy Spirit na yun ang gagabay sa'yo. Wala na yung galit mo sa mga nandoob mo. Tapos mapapayapa ka, magiging masaya ka na. Tapos gagantihan mo pa ng magandang kalooban yung ginawa sa'yo. Hindi mo gagantihan ng masama. Kasi tinawag ka para maging pagpapala eh. So magpala ka. Sabi sa 1 Peter 3:9. Huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Kita niyo, ang sample niyan, alam niyo, si Michael. Si Archangel Michael. Hanga-hanga ako dyan kay Michael. Dito mo si Lucifer na yun, naubod na sa mga anghel. Hindi nagsalita ng masama eh. Ano sabi niya? Sawayin ka nawa ng Panginoon. Nag-submit siya sa authority na kasi bakit? Dating anointed yun eh. Archangel din yun eh. Irespeto mo yung ano niya, yung pagkakahiran. Hindi si Lucifer ang nirespeto ni Michael. Yung pagkakahiran sa kanya. Yung authority ibinigay, kaya nag-respecto authority siya. Hindi siya nagsalita ng masama. Kasi pag masama na ang tao sa atin, sasalita tayo ng masama sa tao, di ba? O di hahatulan ka ng Diyos sa kasama ang ginawa mo. Hindi ka naman gumawa ng masama, hindi ka hahatulan ng Diyos doon. O alipusta ng pag-alipusta. Kasi aalipustahin tayo. Ako, madalas ako maalipusta ng iglesia. Ang umaalipusta pa sa akin, pastor ko pa eh. Pero hindi ako umanti ng pag-alipusta. Tinihaga ako talaga siyang mahalin. Kahit hindi siya kaibig-ibig, inibig ko siya. Kahit wala siyang kakwenta-kwenta, may kwenta siya sa akin. Bakit? Anointed yun eh. Do not touch the anointed of the Lord. Yun ang error ni David. Kung masama si Saul, nagmayabang siya. Pinutulan niya ng laylayan yung damit ni Saul. Sabi niya, ibinandera pa niya, Saul, ano yung mga bodyguard mo, sina Abner? Walang kwenta yung mga bodyguard mo. Tinan mo, pinutol ko yung laylayan ng damit mo. Pwede na kitang patayin. Nagalit ang Diyos sa kanya. Sabi niya kanya. Sabi niya sa kanya, David, hindi mo dapat ginawa yan. Irespeto mo yung otoridad ni Saul kahit masama yan. Hinirang ko yan eh. Ako bahala dyan. O tinanggal ng Diyos sa pagkahari. Napatay. Si David, iniluklok niyang pastor. Doon natuto si David sa kahirapan ng buhay. Natuto si David sa mga kapigatian, sa mga pagdutusan ng buhay. Biruin mo, 150 saan yung nagawa niyang awit. Tingnan niyo mabuti, puro takot ang nandun. Basahin natin ng isang sample, Psalm 23.
Hello, Mike. Hello? Hello? Mic test. Hello? Sound. Louder. Louder. Okay. Not so loud. Psalm 23. Ang Panginoon ang aking pastor. O sino pastor natin? Ako? Hindi ako pastor nyo, ha? Pag ako pastor nyo, patay kayo. Ang dami niyo makikita sa akin, mali. Pag sumama kayo sa loob ng bahay ko, makikita niyo mga error ko, mga mali ko. Dapat si Kristo pastor mo. Wala kang makikita error ni Kristo. Huwag tao pastor. Si Kristo ang pastor. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. So tapos na eh. Ano pa kailangan mo? Kompleto ka na. Ang naghahanap ng hindi kompleto. Ikaw ba complete? We are complete in Christ. We are justified in Christ. Pinawalang sala na tayo, binanal na tayo, ginawa na tayo mabuti, matuwid. Ano pa kailangan mo? Pagpapakabanal ang kailangan. Banal ka na eh. Matuwid ka na eh. Nilinis ka na ng dugo ni Kristo, nasa iyo na Holy Spirit. Ano pa kailangan mo? Pera? Hindi mo kailangan ng pera. Ang pera lang gagamitin mo lang dito para maintenance. Siyempre, kakain ka, magdadamit ka. Ngayon, kung dumami pera mo, bumili ka naman ng mga branded para maganda. Kung wala, ay titiis ka na sa 50 pesos sa isa. Wala eh. So, ayon sa prosperity yung binigay sa'yo, doon ka mag-prosper. Hindi ka naman nagpo-prosper na gano'n, yabang lang nga, nagtabibili na napakamahal. Yung eksakto lang doon sa budget. Hindi mo kailangan mga ilangan. Kompleto na tayo. Magpayaman, mayaman ka na eh. Ba't ka magpapayaman? Di ba tagapagmana ka ng lahat ng creation? You are heir of God. Tagapagmana ka. O ano pang pagpapayaman ang gagawin? Magpayaman ka sa mabuting gawa. Ayun ang titipunin mo. Magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Ano yun? Pagsunod sa Diyos. Good works. Yung inihanda na para lakaran natin. Yun ang titipunin mo. Hindi mo kailangan mga ilangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Di ba sabi ko sa inyo, ang problema niyo, paano niyo uubusin ng pagkain? Di ba ang dami-dami niyo pagkain sa rep, nabubulok yung iba? Kaya ako, pag sinabi niyo, Daddy, ano iluluto natin? Yung mabubulok na. Yun ang iluto mo, yung mabubulok na. Kasi mabubulok lang, sayang eh. Do not waste a bit. Parang bensingo yan eh. Pag kayo nakakita ng 25 centimo sa kalsada, pinupulot niyo ba? Pulutin mo. Sabi ni Jesus, right, do not waste a bit. Bit lang yan eh, 25. Ba't nagsasayang ka? Kung gusto mo nang bumili ng piso, 75 lang pwede ba kailangan mo ng 25? Naiinis ka pa ngayon, wala kang makita ng 25. Eh kung pinulot mo sana yung 25 nakita, di wala kang problema. Kanyang pinananatili ang aking kaluluwa. Kita mo, kahit takot na takot si David. Nare-revive yung kaluluwa niya, natatahimik siya. Eh, pero sige nga, ikaw nga yung patayin araw-araw, sino hindi na-nervousin doon? Papatayin ka araw-araw, kung puro baso kayo, ibabanat sa'yo. Ang lalaki ng mga bala doon. Tsaka mga Armalite, mga AK-47, titirahin ka ng masinigan araw-araw. Sino hindi matatakot doon? Kaabot-abot ang panalangin ni David talaga. Tinapat ng bayan niya ako sa siping ng tubig na pahingahan. So yung tubig ng pahingahan is the Word of God. Nakapagpapahinga ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pag pinaniwalaan mo yung salita niya, halimbawa, may umusik siya, may gumawa ng masama. Sasabihin ng Word of God, love, accept all things. Di ba mahinahon ka? You accept all things. Love can bear all things. Di ba na-bear mo all things? Nagpahinga ka na? Yun ang Word of God. Yun ang power of the Word of God if you believe. Kaya sabi ng Diyos eh, tiwala ka lang, maniwala ka. Believe. It shall happen to you. Kanyang pinananatili ang aking kaluluwa. Pinapaknubagan niya ako sa landas ng katuwiran. Alang-alang sa kanyang pangalan. So, ano ba ang landas ng katuwiran? Word of God. The way of righteousness is Jesus Christ. So, mananatili lang tayo sa way of righteousness kay Kristo. Oo, bagamat ako'y lumalakas sa libis ng lilim ng kamatayan. Kita mo, in the valley of the shadow of death. Kasi naranasan niya yun eh.
Biruin mo, araw-araw ka papatayin. Araw-araw ka. Fugitive siya eh. Kita mo, pinapatay pa nga ni Saul, di ba? Yung mga propeta sa Valley of Nod. Pinapatay yung mga propeta na yun. Ganun kasama si Saul. Nabalitaan ni David yun. Kaya gano'n na lang ang pagtakbo ni David eh. And meron siya nakatulong, si Jonathan eh. Yun yung body-body niya na anak ni Saul. Alam ni Jonathan, mabuting tao si David, naiinggit lang si Saul eh. Ang tumulong kay David nga, yun eh, si Jonathan eh. Tinulungan siya. Kinontra ni Jonathan yung tatay niya masama. Sinuportahan niya si David ng mabuti. Wala akong katatakutan kasamaan. Sabagat ikaw ang suma sa akin. Di ba? Pag nagtitiwala ka sa Diyos, ano katatakot mo? If God is with you, who can be against you? Ba't ka matatakot mamatay? Ang Diyos ang pumapatay. Sana kung si Satanas ang pumapatay, hindi naman eh. Gagamitin siya para pumatay. Pero hindi siya pumapatay. Kita mo sabi niya kay sa Diyos, di ba? Yan naman si Job. Kaya alam naman ganyan yan, mayaman yan eh. Tinutulungan mo yan, ibigay mo sa akin. O sige, ibibigay siya, pero hindi siya pwedeng patayin. Bakit? Ang Diyos ang pumapatay eh. Sige, payag ako. Dumaan sa pagsubok. Yun ang talagang napakatinding taong hinangaan ko. Si Job, napakatindi ng hirap. Binuhin mo, may sugar na ulo hanggang paa. Nagnanak-nak yun. Wala namang antibiotic nun eh. Wala namang mga gamot-gamot nun. Puro dahon-dahon lang ginagamit nila. Tapos may mga kaibigan kang, 4 na kaibigan na napakasamang tao. Sinisisi ka pa. Tapos yung asawa mo, napakasamang asawa, sinisisi ka pa. Gaano katinding kalungkutan yun? Yung mahal mo sa buhay, buwisit sa buhay mo. Yung mga kaibigan mo, buwisit sa buhay mo. Tapos, buwisit yung sakit mo sa iyo. Pero natiis ni Job lahat yun. Basahin natin yun, ha? James 5:11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Bakit tayo nilagay ng Diyos sa mga atake ng demonyo? Para matuto tayo magtiis. Yun ang gumagawa eh. Yung tukso, gumagawa ng pagtitiis yun pag nagtagumpay ka. Yung nabalitaan ng pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon. Kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaunawain ng Panginoon kay Job. Kita mo, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos kayo. Walang kasalanan yun eh. Wala naman nagawang kasalanan si Job eh. Wala nagawang kasalanan. Kaya ang sabi ni Job eh, bakit ganito ang buhay? Buti pa, hindi na ako pinanganak eh. Ipinanganak akong ganito, buti pa nga eh. Sana mag-umaga na. Kapag yung gabi, sana mag-umaga na. Pag umaga, sana mag-gabi na. Pero yung mga gusto mangyari ni Job, yun na lang eh. Sana lumubog na yung araw. Sana sumikat na yung araw. Pero yung pagtitiis, so napakatagal nun. Tayo sa pagtitiis natin, ang sarap nga ng buhay natin eh. Diba? Sobra-sobra pagkain mo, sobra-sobra pera mo. Tapos, ayaw mo pa sumunod sa Diyos. Ikaputandog, nagnanakaw ka pa. Gusto mo pang masumpa. Ayaw mo sumumba sa Espiritu at Katulad. Gusto mo sa sumam. Sumamba tayo ng January 21. Tuyot na tuyot. Nag-ahalap ako ng Espiritu ng pagsamba. Wala. Kasi alam nyo, yun lang ang gusto kong mangyari. Pag sumasamba, yung Shekinah glory, maranasan natin. Kasi hindi kayang bilhin. Kaya mo bang bayaran yun? Kaya mo bang bilhin ng Shekinah glory? Yung bang kaligayahan ng Diyos na yan, mabibili mo? Anong presyo? Kung pwede nga lang, si Dolphy nga, sabi ni Dolphy, kung mabibili ko lang ang kapayapaan, bibilin ko eh. Wala siyang kapayapaan, sabi niya eh. Ang dami-dami pera, no? Walang kapayapaan. Naghahanap siya ng mabibiling kapayapaan. Eh tayo, sabi ni Kristo, ang kapayapaan ko, iniwan ko sa inyo. Magtiwala ka. Yung kapayapaan ng Diyos na, huwag ka mabalisa kahit ka ng bagay. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.
Bakit ba tayo nababalisa? Kasi isip ka ng isip. Alam niyo ba na lahat ng iniisip natin, basura? Basura lahat yan. Nagdaan na lahat yan. Hindi niyo minsan nandaan sa utak mo yung mga nakaraan na walang kakwenta-kwenta. Tapos papasok sa isip mo yung future naman, natatakutin ka. Sa buhay ka lang ngayon. Ang isip mo, ngayon lang. Para hindi ka maging malilimutin, alam mo ang dapat mong gawin. Ngayon ka lang mag-focus. Hindi ka magiging malilimutin. Bakit? Ngayon ka lang mabubuhay. Ano, makakalimutan mo to. Pero kung nabuhay ka sa nakaraan, sisisihin ka nun. Sabihin ni Santa na sa'yo, hindi mo dapat ginawa yan, kita mo nangyayari sa'yo yan. Tapos iisipin mo naman yung future. Hindi ka maliligtas. Ang dami problema. Bakit? Yan ang yan ang style ni Satanas Yung workshop of the devil, yung wala kang ginagawa. Yun ang workshop of the devil. Pag wala ka nang ginagawa, doon na siya papasok sa iyo. Ipapasok i-rewind sa iyo ni Satanas lahat na nakaraan. Pasukan ka ng mga future na magaganap. Ikaw naman, hindi ka, attentive ka sa sinasabi. Dapat, change your mind. Magbago ka ng isip. I-focus mo na ang isip mo sa mga bagay na makalangit. Ano ba makalangit na bagay? Word of God. Magbasa ka ng Bible. Mag-meditate ka ng Word of God. Doon mapopokus ang mind mo. Doon mo ipopokus, sabi sa Philippians 4:7. Hanggang 4:8. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Hindi niyo napapansin yun? Pag malungkot ka na bakit payapa at masaya ka pa. Samantalang ang lungkot na ng buhay na nangyari sa iyo. Inusik ka, winalangya ka, nilapastangan ka. Pero bakit payapa at masaya ka? Hindi ka na masayod ng pag-iisip yun Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay ang mag-iingat ng iyong puso at ng iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So pag-iingatan ng Panginoong Jesus ang pag-iisip mo at buhay mo. Dahil na kay Kristo Jesus ka, yung number 8, ito, katapos-tapusan, conclusion na. Mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kagalingan, at kung may anumang kapurihan, isipin nyo ang bagay na ito. Di ba inuutusan tayo mag-isip? Ano isipin mo? Di yun. Ano ba lahat yun? Word of God. Si Kristo lahat yun So kung mag-iisip ka, isipin mo, Word of God. Pag pumapasok sa Satanas, deep inhale, exhale lang yan. Inhale, exhale. Balikan na naman sa meditation sa Word. Tanungin mo na, makipag-uusap ka na naman sa Diyos. Talk it to God. Sabi nga ni Brother Manny, kapag nagsalita ang Diyos sa kanya, kapag nagtatang siya, pag sa gabi, nagpe-pray in tongues siya, dumarating ang tinig ng Diyos sa kanya. Nakapokus siya sa Spirit Ganun lang tayo. Matuto tayo maging anxious. Yan ang problema natin, yung pag-iisip. Kaya papalitan na yan I-glorified na. At alam mo, ang gagawin pa ng Diyos dyan, pag nag-glorified body na tayo, ang gagawin ng Diyos dyan, aalisin na yung memory. Pagkagawa ng bagong langit at lupa, wala naman ang maaalala ano pa. Isaiah 65:17. Habang hindi pa ginagawa ang bagong langit at bagong lupa, okay pa yung mind natin, makalas pa yan. Pero gagawin ng Diyos, magkaka-Alzheimer's ka, magkakaano na tayo, amnesia na, aalisin na ng Diyos yung memory. Basahin natin. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa. So isa lang ang lupa, bagong lupa na. Mga langit, ang dami. Hindi natin alam yun. Who knows? Alam mo ba? Diyos ka ba? Alam mo ba yung lilikha yung mga bagong langit? Pag sinabing mga, plural yun 2 or more yun. Hindi pa natin alam yun. So, kailangan i-attain mo makapunta ng langit para malaman mo ilang langit ba yung gagawin. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapaisip man.
O may Alzheimer's disease ka na. May amnesia na, ialisin na yung memory. Kaya habang dito tayo nasa lupa, may memory pa tayo. Basura lahat yan. Matuto tayo maging mapayapa. Matuto tayo mag-focus lang sa Diyos. Ang hirap niyan, training yan eh. Iti-train mo yung mind mo na maging mapayapa. Subukan yun, ang hirap niyan. Para kabayo yan eh. Umaalma yung isip. Di ba pag natutulog kayo, nagpe-pray kayo? Sabi mo, Lord, bandang huli, ang pinag-pray na ito. Yung kamatis. Tsaka yung panghalo po sa sinigang. Nagpe-pray ka, tapos sinasabi mo, kamatis, panghalo sa sinigang. Wala ka sa sarili, di ba? Tapos minsan, maririnig mo, nagmumura sa isip mo, siya ka, nagmumura. Natulog na, nagmumura. Nagmumura. Tapos, pag may hawak kang kutsilyo, maririnig mo, saksak mo. Saksak mo. Pag naglalakad ka doon sa kalye, sabi mo, kasagasa ka na. Alam mo, mayat-maya si Satanas nagme-message siya sa isip. Napakaraming mensahe na si Satanas. Lalo na pag wala kang ginagawa. Ay dapat may ginagawa tayo lagi. Keep busy. Ang hirap na lang dito sa ate. Ako, gusto ko maging busy, hindi ako maging busy. Gusto ko maglakad ng maglakad kung saan-saan. Eh, ang time ko lang talaga umaga, 10 minutes lang doon sa bibliothèque dito eh. Ang ginagawa ko, para makapaglakad ako doon sa table ko, ikot lang ako nahihilo naman ako. Yung 5 ikot lang doon, hilong-hilo na ako. Ibabalik kong gano'n. Tapos, pabalik-balik ng 5-5, ayun. At least kahit 10 minutes, nakakapag-ikot-ikot ka. Mas maganda kung may mapupuntahan kayong lugar na masariwang hangin, magandang tanawin, marirefresh yung mind nyo. Tapos, nag-e-exercise ka. Ako gusto ko mag-exercise, hindi na ako makapag-exercise. Bakal yung pa ako. Maglakad nga lang, hina-hina ako. Lagi ako parang sasabog yung uso ko lagi. Parang lagi ako madadapa. Ang hirap eh. Pero titiisin ko lahat yung alang-alang sa Diyos. Kaya naman eh. Kayanin mo lang. Sabi sa Mark 9:23. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, if you can, ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanya na sumasampalataya. So kung kaya mo yan, makakaya mo. Maniwala ka lang. So walang imposible. God is a God of impossibilities. Excuse me. Kaso mali ng interpretation ng mga iglesia ni Cristo dito na ang Diyos ay lahat ng bagay magagawa. Mali. Merong hindi magagawa ang Diyos. Yung gumawa ng kasalanan. Yung magbulaan. Hindi kayang gawin ng Diyos. Sabi ng mga ministro ng iglesia ni Cristo, hindi, kung gusto niya, magagawa niya lang. Eh hindi nga pwede. Sabi ng Bible, kasi pipilit ng mga yon. Anong karunungan meron nyo? Hindi nga pwede magbulaan eh. At gusto mo magbulaan ng Diyos? Hindi nga pwede magsinungaling eh. Gusto mo, kung gusto magsinungaling, magsisinungaling. Eh, God of love nga. Si ang Diyos ng kabanal-banatan. Kaya sa langit, meron nga walang ginagawa doon. Yung mga yung 4 faces doon, yung 4 creatures. Walang sinasabi araw-araw, kundi holy, 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 holy is God. God is a holy God. Walang mali sa Kanya, walang bahay dungi sa Kanya. Perfect ang Diyos natin. Ayun ang gusto ng Diyos sa atin, maging perfect tayo. At ginawa na tayong perfect, yung Espiritu. Ngayon yung kaluluwa, perfect yan. Doon ang hirap, kasi nandun ang isip. So ang gawin mo, magbago ng pag-iisip. Change the spirit of your mind. Practice yan eh. So pag yung darating na naman sa eksaktong oras na, halimbawa, nag-away-away na naman mga anak mo, ayaw pasaway. Control yourself, huwag ka na makialam. Ikaw ang kaya sabi ng Diyos eh, huwag kang papagitna doon sa asong ulol, yung nag-aaway na aso, gitna ka, kakagating ka niyan. Huwag kang pumagitna. Tinan mo yung mga namamatay, hindi naman dapat bakit? May mga barkada, kaibigan, nag-aaway, nagsusuntukan, pumagitna, siya patay. Wala siyang word of God eh. Hindi niya pwede sisihin ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, huwag kang papagitna sa nag-aaway. Pumagitna ka. Sana kung pulis, may baril yun. Pag nagpaputok yun, tigil yun. Eh, hindi ka naman pulis. Dahil concern ka sa barkada mo, kaibigan mo, kapatid mo, papagitna ka. Hayaan mo silang mag-away-away. Gusto nila yun eh.
Ay, di hayaan mo. Ang Diyos na bahala. Ang kailangan lang natin mga kapatid, matutunan natin lagi na mahinog yung bunga ng Espiritu Santo. Matutunan natin lagi sumunod sa Diyos. In Jesus' name. Amen.